po, tuloy-tuloy tayo doon sa ating pinag-uusapan. Gusto ko pong tapusin na natin ngayon, na ngayong linggong ito, yung topic natin, yun pong guard your heart. Balikan lang po natin ulit yung verse na yun ha. Gusto ko pong pabalik-balik talaga tayo rito. Pang-anim na Sunday na binabasa-basa natin ito kasi po talagang gusto ko po na matatak ito sa ating isip, sa ating puso at matutunan talaga natin na magbantay ng ating mga sariling mga puso. Pakibasa nga ng malakas uli. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Pakisabi ulit ng malakas, guard your heart. Pakitignan po ang katabi, pakisabihan, kumusta na? No? Ang pagbabantay ng puso. May nangyayari bang maganda? Yun nga, no? Kasi nga, the quality of your life depends on the condition of your heart. So, ang mga bagay sa buhay natin, nangyayari, sabi niya, galing sa puso. Kaya bantayan mong mabuti ang iyong puso. Noong mga nakaraan, pinag-usapan natin yung mga dapat na binabantayan natin. No, na wag makapasok o kaya wag manatili sa mga puso natin. Ngayon, gusto ko naman pag-usapan natin ang resulta. Ano ba ang benefit pag nagbabantay tayo ng ating mga puso? Kaya pag-usapan natin ngayon, guarded heart. Pakisabi ng malakas, guarded heart. Ano ang mangyayari? Ano ang resulta? Kasi nga, di ba nga, sabi nga natin, pag may mali ang puso, may tama ang ulo. Paano naman pag walang mali ang puso o di wala ring tama ang ulo? Tama? Pag walang mali ang puso, ibig sabihin ay maayos yung buhay natin. Pag maayos ang ating kalooban, maayos din po ang mga buhay natin. So depende nga kasi sa kalagayan ng mga puso natin. So gusto ko pong pag-usapan natin tatlong bagay na resulta dahil sa nababantayan natin ang mga puso natin. Okay, number one, a guarded heart is a tranquil heart. Pakisabi ng malakas, tranquil. Ano bang ibig sabihin ng tranquil? Payapa, okay, tahimik. Tingnan niyo itong verse na to ha. Proverbs 14 verse 30. Proverbs 14 verse 30, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Ano raw? Sabi niya, ang payapang puso ay nagbibigay ng buhay sa ating katawan. Ngunit ang inggit ay bumubulok ng ating mga buto. Well, ipinapakita nito, isa ito sa mga verses sa Bible nagpapakita na yung kung ano talaga yung nasa kalooban natin nakakaapekto sa ating kalusugan. Naniniwala ba kayo doon? Kama naniniwala kayo doon? Di ba kapag masama ang loob mo, lagi kang naghihinanakit, di ba yung iba nakakaramdam din ng kung ano-anong mga sakit sa katawan, right? Yung kapag ikaw lagi nababalisa hanggang sa mauwin na mataas na yung BP at ng kung ano-ano pang nararamdaman sa katawan. Kasi nga, importante yung ating kalooban at nakakaapekto talaga sa ating kalusugan. So sabi niya, a tranquil heart gives life to the flesh. So ang buhay talaga natin ay nakadepende sa puso natin at isa sa katangian ng puso na dapat mayroon tayo ay tranquility. Again, ano ang tranquility? Ibig sabihin kapayapaan, katahimikan. And we all need tranquil hearts, right? Ano ba yon? Yung hindi ka mabilis matakot, hindi ka mabilis mag-alala, hindi ka nababalisa. That is tranquility. Hindi ka insecure. At dito, in this case, sabi niya, hindi ka envious, hindi ka naiinggit. Bakit? Kasi nga payapang iyong kalooban, mayroon kang sense of security. Okay? So, napakaganda pala na, ganun pala kapag tranquil ang puso mo, ang ganda pala ng effect nito sa buhay ko. Alam niyo, pag sinabing tranquil, of course, mayroong mga iba-ibang mga paraan yan no, para magkaroon ng kapayapaan ang ating mga puso. So mayroong ilang tranquilizer na gusto kong tingnan natin. No? Unang-una, siyempre po ay yun pong contentment. Pakisabi ng malakas, contentment. Importante, tayo raw ay kontento sa buhay. Bakit? Kasi kapag kontento ka, mas payapa ang iyong puso. Tama? Hello, tama ba? Tingnan nyo to no? Yung sabi dyan sa verse na yan ay
Tranquil heart gives life to the flesh, but envy, pakisabi ng malakas, envy. Ano ba ang nagkukos ng envy? Di ba madalas, dahil sa mas na-appreciate natin yung mayroon yung iba, pero yung mayroon tayo ay nakukulangan tayo. Di ba? Hindi tayo nakukontento. So ang nangyayari sa atin ay nagkakaroon tuloy ng inggit. At ang tendency kapag sinabing inggit, ay yun nga, kung ano yung mayroon yung iba, yung expression lagi na sana all. Di ba? Puro tayo sana all. Kasi mayroon sila nito, so dapat ganoon ka rin. Pero ang inggit, dapat kahit ano pa ang mayroon yung iba, ang tamang attitude sa inggit, kahit ano pa yung mayroon yung iba, ay hindi yon ang tinitignan mo at hindi yon ang nagpapaalis ng iyong kapayapaan o ng iyong kasiyahan sa buhay. Right? Hello, maliwanag ba, mga kapatid? Kasi tingnan nyo nga yung katabi nyo. Tingnan mo yung katabi nyo. Pakisabihan, mukhang mas maganda ka sa akin. Mukhang mas pogi ka sa akin. Sabi, mukhang mas matalino ka sa akin. Ba't ayaw nyo magsalita? Sabi mo, mukhang mas mayaman ka sa akin. Mukhang mas magaling ka sa akin. Pero sabihin mo, pero hindi ako naiinggit sa'yo. Bakit ganon? Kasi nga, importante na magkaroon tayo ng ganong attitude. Lamang ka sa akin, pero hindi ako naiinggit sa'yo. Kasi, normally naman, di ba, gano'n naman yung inggit. Nainggit ka na ba sa alam mong mas mahina, mas mababa kaysa sa'yo? Alam mo, ang pangit mo, mas pangit ka sa akin, inggit ako sa'yo. Meron bang gano'n? Of course, wala. Tama? Tama? Alam mo, mukha kang kawawa sa buhay talaga. Nakakainggit yung buhay mo. Gano'n? Of course, hindi. Hindi ka naiinggit sa mga tao. Pag kinukumpara mo ang sarili mo, alam mo, mas angat ka sa kanila. No? Actually, minsan nga nangyayari, hindi inggit, kundi yabang. Kasi alam mo, mas angat ka sa kanila. Hindi ka rin naiinggit kasi alam mo na pantay lang din kayo. Tama? Kung meron ka, meron din naman ako. Pareho lang naman tayong pangit. Di ba? So hindi ka rin naman naiinggit. Right? Hindi ka naiinggit sa alam mong kapareho mo. Normally, saan gumagana ang inggit? Sa mga mas angat sa atin. No, sa mga tao na nakakasama natin, mga kilala natin na mayroon silang mga higit pa kaysa sa atin. Pero alam nyo, kaya nga sabi ng Panginoon, yan ang isang bagay na binabantayan natin ang ating mga puso. Bakit? Kasi nga yun nga nagpapawala sa iyo ng iyong kaligayahan, nagpapawala sa iyo ng iyong kasiyahan at ng iyong kapayapaan. Walang tranquility yung puso pag tumitingin sa iba at naiinggit sa iba. Right? Pero kapag mayroon kang kumpiyansa sa sarili mo at mayroon kang contentment no matter what others have, hindi makaka-apekto yun sa iyo. Right? Gusto ko na i-share to sa inyo. Kahapon kasi, andun ako sa Las Piñas at nag-speak ako sa isang event doon. At pagdating ko doon, of course, sa mga nakakaalam, sabi nga nila, ang Las Piñas nga parang Villar City. No? So, nakita ko yung mga developments, ang dami ng magagandang mga structure, maganyan. Tapos yung pinagganapan namin ng gawain ng event doon ay isang malawak pa na lupain. Na-amaze nga ako, sabi ko, mambira, ang lawak pa ng Las Piñas. Maliban sa mga na-develop na, ay mayroon pang napakalawak pa ng mga areas at yun nga yung isang pinag-ispikan ko, isang malaking field, malaking open area na parang park na rin siya. Basta ang laki niya. Na lahat ng ito ay pag-aari ng mga bilyar. No? At tama-tama naman, andun din umaten sa gawain si Senator Cynthia Villar at bumati siya sandali bago ako nag-preach. No? So, andun kami, magkasama. Pero alam niyo, andun kami, na-amaze ako doon sa mayroon siya, pero wala akong sana all sa damdamin ko. Hindi ko sana all may ganitong lupa. No? Wala akong ganon. Well, na-appreciate ko kung anong mayroon yung ibang tao, pero hindi ako nagsasana all. No, bakit? Kasi nga, hindi mo natin kinakailangang mainggit sa kung anong mayroon yung ibang tao. Right? Basta ang gusto ko lang naman lumaki sa farm. No?
Hindi, ang gusto ko lang, nakikita nyo yun sa mga highway pag nagbibiyahe, yung tumpok ng may tumpok ng puno sa may kubo sa gitna ng bukid. Yun lang pangarap ko sa buhay, kahit hindi akin yung bukid, basta may puno at may kubo. No, yun lang yung parang gusto kong nagre-relax sa mga ganon, no? Pero, yung malaki lupain, wala akong ka-desire pagdating sa mga ganon, I am content. No? Meron pa akong isang papakitang picture sa inyo. Actually, matagal na to ngayon ko lang pinakita kasi I'm trying to make a point. No, pakita nga lang tong picture na to. Yeah. Actually, nakiusap lang siya sa akin yan. No? Sabi niya, Pastor Rafi, pwede ba tayo magpa-picture? Sabi niya, mamaya, pumila ka dyan. No? So, pumila naman siya. No? So, anyway, kaya ko pinapakita to. Yan ay sa loob ng kanilang bahay actually. Sa bahay niya yan. Yung worth 2 billion na bahay. No? Talagang of course, alam natin, sobrang yaman talaga. Pero kaya ko ulit kinukwento ito sa inyo. Kasi nung andun ako, siyempre sa nakaka-amaze ay yung kanyang mga kotse. No? Meron siyang isang kotse doon, Rolls Royce. Ang halaga ay parang 53 million pesos. No? Isang kotse pa lang yon. No? O ngayon makita ko yung kotse. Sabi ko ba, sana all? No? Sana meron din ako niyan. No? Hindi po ganon. Gusto ko may kotse ako. Of course may kotse ako. Pero hindi para magsana all na maganyang mga bagay. Bakit? Kasi alam ko hindi yon ang para sa akin. Maliwanag mga kapatid, you don't need to be insecure with what others have. You don't need to be envious of what others have kung alam mo kung ano ang para sa iyo at kung alam mo kung paano makontento at kung alam mo kung paanong payapain ang puso mo. Amen? Kahit sa gitna ng parang mas mayroon yung iba. Kahit sa gitna ng parang mas ayos yung iba. Hindi po yon ang pinag-uusapan kasi ang pinag-uusapan hindi talaga yung kalagayan, kundi po yung kung paanong nating dinadala yung mga puso natin. Amen? Tingnan nyo po ito Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5, pakibuksan nga yung verse na yan. Ano po ang sabi ng Panginoon dito? Keep your life free from love of money and be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. Ano sabi ng Panginoon? Huwag niyo mamahalin ang salapi. Bakit daw? Sabi niya, be content. Pakisabi na malakas, be content with what you have. Masiyahan kayo sa kung anong mayroon kayo. Bakit? Kasi Jesus said, because Jesus has said, I will never leave you nor forsake you. So kasi kung mamahalin mo ang salapi, hindi ka kailanman makukontento. Tama? Tama? Kung mamahalin mo ang salapi, hindi ka kailanman mapapayapa, walang tranquility ang buhay mo. Pero kung ikaw daw magiging content, then doon magkakaroon ka talaga ng kapayapaan ng iyong kalooban. At bakit ka raw dapat maging content? Kasi sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. So ibig sabihin, kailangan pala nating matutunan lahat na ang pangunahing asset natin, ang pangunahin nating kayamanan, ang pangunahin nating karangalan, ang pangunahin nating kalakasan ay hindi yung mga bagay na mayroon tayo, kundi ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Basta alam mo mayroong Jesus na hindi nang iiwan, na lagi kang sinasamahan, na laging andyan sa tabi mo, yung presence niya sa buhay mo, kapatid, yan yung asset mo. Yan yung greatest treasure mo. Kaya nga sabi niya, di ba ang ganda nga nung kanta kanina, no? You have everything you need if you have Jesus in your life, no? Na iba talaga kasi alam natin na ang Panginoong Jesus ang kasama natin sa buhay natin. Maliwanag po? Maliwanag? So, how to have tranquil heart? Well, yun nga po, importante ang contentment. Pangalawa ay cheerfulness. Tingnan nyo ang Proverbs 17 verse 22. Proverbs 17 verse 22. Ang sabi niya ay a cheerful heart, pakisabi ng malakas, cheerful heart, is good medicine. But a crushed spirit dries up the bones. Diba, halos kapareho nung una nating verse na binasa. Tama? Pero ito naman, hindi tranquil heart, kundi cheerful heart. Anong ibig sabihin? Kasi nga po, yung tranquility ay nakikita kung mayroon tayong cheerfulness nangyayari. Sabi ko kanina, para magkaroon ng tranquil heart, importante content ka. Tama?
Importante, content. Pangalawa, importante, cheerful ka. Masaya ka sa buhay. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang masaya sa buhay. Di ba? Masayahin yung puso. Cheerful heart. Ano raw ang cheerful heart? Para daw gamot. Right? Pag masaya, naniniwala ba kayo ang masaya, ang kasayahan pampalusog? Pag lagi kang galit, pampasakit? Tama? Di ba? So sabi niya, a cheerful heart is good medicine, but a cross spirit dries up the bones. So importante, tayo ay cheerful at hindi crush. Ibig sabihin, huwag kang puro si crush. No? Hindi, mali-mali. Ano raw? Sabi niya, huwag yung, ang durog na espiritu ay nakapagpapatuyo ng iyong buto. Di ba? Hindi maganda yung effect sa pagkatao mo kung ikaw puro kalungkutan, di ba? Puro problema, yung crush spirit. Ano raw ang dapat? Cheerful heart. Pakisabi ng malakas, cheerful. Pakitignan yung katabi, pakisabihan, be cheerful, bebe. Be cheerful. Pag sinabing cheerful, paano bang maging cheerful? Well, cheerful ka kapag hindi ka puro reklamo sa buhay. Tama. Pero pag puro ka reklamo, o natural, malungkot ang buhay mo. Di ba? Ano pa? Cheerful ka kapag ikaw ay grateful. Di ba? Pag sinabing grateful, na-appreciate mo yung mga mayroon ka, nagpapasalamat ka sa Diyos sa mga binibigay niya sa'yo. Tama? Pero again, kung puro ka paghahangad, kung puro ka paghahanap, hindi mo na-appreciate yung mga bigay sa'yo, natural, hindi ka magiging cheerful. Cheerful ka kapag hindi ka nega. Tama? Kapag positive ang pagtingin mo sa buhay, hindi lang basta positive, kundi tumitingin ka sa buhay ng may pagtitiwala sa Diyos. Then you are cheerful. So, ganun pala yun, no? Para magkaroon ng tranquility yung puso ko, I need to be content, I need to be cheerful. Pangatlo, I need to be casting. Pakisabi ng malakas, casting. Anong ibig sabihin ng casting? I need to be casting my worries to God. I need to be someone who casts his concerns. No? Anong ginagawa? Ano ang ginagawa natin pag tayo po may mga alalahanin sa buhay? Ang problema natin, hinahawakan nating mabuti, no? At pinagbubulayan pa natin at talagang iniisip pa natin ng iniisip. Kaysa sa ganon, sabi ng Panginoon, bitawan mo. 1 Peter 5 verse 8, ano uli? Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Ano raw? Pag sinabing casting, ano ulit ibig sabihin ng cast? Kwarta, datong, ganon. Pag sinabing cast, ano uli? Di ba? Either bitawan, ihagis, ihulog, ilapag, ibaba. Di ba? Yun puro yun ang ibig sabihin ng cast. Ibig sabihin, pag sinabing you cast, binibitawan mo. Wala na dapat sa kamay mo. Ipinagkakatiwala mo na sa Panginoon. That will give you tranquility. That will give you peace. Lord, may problema ako sa pera. Cast all your anxieties to God. Pagkatiwala mo, Lord, naalala ko yung mga anak ko. Cast, sabi ng Panginoon. Ipagkatiwala mo sa akin. Lord, yung business namin. Lord, yung relationship namin. Yung health. Well, lahat po ng yan, sabi ng Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya. Okay? So, a guarded heart, number 1 is a tranquil heart. Number 2, a guarded heart is a tender heart. Yan. Tender heart. Ano ang ibig sabihin ng tender? Hotdog? Tender and juicy? Tingnan nyo itong verse na ito. 1 Peter 3 verse 8. 1 Peter 3 Verse 8, pakibasa ng malakas. Finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. Yung tranquil heart is about you. In relation to self, have a tranquil heart. In relation to others, have a tender heart. Ang tender heart ay para naman sa ibang tao. Dapat hindi tayo nagmamatigas. Kaya lang, ganito nga kasi ang nangyayari sa buhay ng mga tao. Ipinanganak tayo, anong mga bata pa tayo, mayroon tayong mga tender hearts. Tama ba? Tama ba? O, ba tayo yung sumagot? Parang inborn na talagang matigas. Ganun ba? Of course, hindi.
di ba nung bata pa tayo, natural, tender-hearted tayo. Napansin nyo kahit yung mga bata, di ba, nag-aaway ngayon, nag-aaway. Mamaya bati na sila uli. Right? Yung, meron silang, kahit pasabihin mo nagkasakitan yan, ang bilis ding makalimot ng mga bata. Di ba, hindi na para alalahanin pa nila. No? Kung ano man yung mga problema nila o ano man yung mga, kahit nasaktan sila, makita mo, ang bilis nilang makalimot, ang bilis magpatawad kasi nga malambot pa yung puso. Di ba? Ganon yung mga bata, tender-hearted. Pero habang tumatanda, tumitigas ang puso. Di ba? Kaya ano ang ginagawa natin habang tumatanda tayo? Dahil nga sa tayo nasasaktan, kinikimkim natin. Nagalit tayo, yung galit hinayaan na natin manatili sa mga puso natin. Di ba? Hanggang sa hindi na tayo nagpapatawad. Okay, so dahil sa mga kung ano-anong makaranasan, dahil sa offenses, dahil sa mga hurts, nagiging matigas ang ating puso. Dahil sa mga mabibigat na salita na narinig natin, tumitigas na rin yung ating mga puso. Minsan naman ay hindi dahil sa personal mong karanasan, di ba? Minsan nagiging immune na tayo sa mga kalagayan ng ibang tao. Bakit? Kasi ang dami mo nang nasaksihan, ang dami mo na nakita, naging karaniwan na sa'yo. Di ba? Halimbawa, naging common sa'yo na yung taong ganito at saka mga tao sa paligid mo ay mayroong mga mabibigat na problema at dahil sanay ka na sa ganon, no, parang nai-immune na rin tayo. Nasanay ka, nakakita ng mga taong mga hirap na hirap sa buhay. So, na-immune ka na rin doon, wala ka na rin pakialam sa mga mahirap, gaano, kasi nga, kinasanayan na natin. Tama? I mean, maraming dahilan para maging tough at maging harden yung ating mga puso. Ang kasalanan, nagpapatigas din ng ating mga puso. Tama? Tama? Kaya minsan, yung ating attitude sa ating kapatid ay hindi na rin maayos. Bakit? Kasi mayroong mga nagpatigas ng mga puso natin. Pero sabi niya rito, ang gusto raw sa atin ng Panginoon ay maging tender-hearted tayo. Hindi unforgiving, hindi unconcerned, hindi unloving. Gusto na Lord maging tender-hearted tayo. Tingnan nyo ang 1 Peter 4 verse 8. 1 Peter 4 verse 8, ito paano bang maging tender-hearted, pastor? Yan, okay. Basahin nga na malakas. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Come on, pakitandaan nyo nga yan, pakitandaan ha. Ano raw? Love covers a multitude of sins. Pakisabi ulit ng malakas. Love covers a multitude of sins. Come on, once more. Love covers a multitude of sins. Ano raw ang ginagawa ng pagmamahal? Tinatakpan ang sangkatutak na kasalanan. Right? Anong ibig sabihin? Well, kasi habang ikaw ay nakikisalamuha sa kapwa, habang ikaw ay nasa loob ng isang relationship, habang nakakasama mo ang mga tao, ang totoo, maraming magkakasala sa'yo. Hello? Kagaya mo rin, nagkakasala ka rin naman sa ibang tao. Tama? Tama? So ano raw ang attitude ng tender-hearted na tao? Well, hindi yung para yung kasalanan ng iba na napakarami ay ipunin niya ng ipunin at bandang huli ay isumbat niya o kaya iganti niya. Ang sabi, ito raw ay kanyang tinatakpan. Love covers a multitude of sins. Halimbawa, okay, ang daming kasalanan. Ayan, ang daming kasalanan. Kung ano-ano nang nagawa sa'yo, kung ano-ano nang mga sinabi sa'yo. Pero ang gagawin mo raw, tatakpan mo siya. Parang kukuha ka ng kumot na malaki, tapos tatakpan mo na ano ang point para hindi mo siya makita. Kasi ayaw mong mag-focus doon sa kasalanan na yon. Maliwanag, mga kapatid, tinatakpan. Amen? So, pag may pag-ibig daw, natural daw na tayo nagtatakip ng kasalanan ng tao laban sa atin. O kaya, sa ibang pananalita, ang sabi, we overlook offenses. We overlook offenses. Pinapalagpas mo, hinahayaan mo. At ganoon naman talaga, sa totoo lang. Di ba? Yung mga nagmamahalan, ay alam natin yan, kapag mahal mo yung tao, marami kang mga bagay na pinapalagpas o kaya hindi mo na talaga pinapansin gaano. Bakit? Kasi nga dahil sa pagmamahal.
Maliwanag po? Tignan niyo po listen carefully. Gusto ko pong maintindihan natin ito na pag sinabing tinakpan, cover, hindi pinagtatakpan. Iba naman yung pinagtatakpan. Ang pinagtatakpan ay mali naman talaga, masama naman talaga, pero pinagtatakpan mo at ginajustify mo at sinasabi mo, hindi totoo yan. Mali yan. Ay, hindi naman mali yun. Okay lang naman yun. Wala namang masama doon. Ang tawag doon, pinagtatakpan. Pero yung tinatakpan, ibig sabihin, alam mo talaga na mali, alam mo talaga na nagkasala, kaya lang mas pinipili mo na wag mo nang tignan. At kung yun ay iyong pinapalagpas na lang, yun ang ibig sabihin. Amen? Pakisabi nga na malakas, tinatakpan. Hindi hinahalungkat. No? Yung kasi gusto ng iba, di ba? Ang galing manghalungkat ng kasalanan ng ibang tao. Yung bang, kaya nga sabi nga nila, ang problema natin, yung pag nagkakaroon ng conflict, binabalikan natin yung nakaraan. Diba? Kaya ngayong mag-asawa daw, kung mag-away, hindi hysterical, kundi historical. No? Last year, ganyan ginawa mo. Nung 10 years ago, hanggang sa kung saan na nakarating. Diba? Kasi nga, hinahalungkat. Hindi, sabi niya ay, love covers a multitude of sins. A tender heart is a loving heart. Pakisabi ng malakas, loving. A tender heart is a forgiving heart. Pakisabi ng malakas, forgiving heart. Tingnan nyo to Matthew 18 verse 35. Matthew 18 verse 35. Sabi po ng Panginoon dito, so also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Ano raw ang gusto ng Panginoon? Forgive your brother from your heart. Importante raw tayo ay nagpapatawad, hindi lang sa salita, nagpapatawad tayo galing sa ating puso. Mga kapatid, ilang beses na nating narinig ito, pero mahalagang maintindihan nating mabuti na ang pagpapatawad actually ay para sa sarili nating kapakanan. Pag ikaw yung nagpatawad, ikaw ang gumagaang ang kalooban. Kapag ikaw yung nagpatawad, ikaw ang pinagpapala ng Diyos. Pag tayo po nagpapatawad, tayo yung mas napapabuti. It's for your own sake, actually. At ang tender-hearted na tao, mas madaling magpatawad. Tama? Pero pag matigas na yung puso mo, pag sa isa o ilang offense, mas pinipili mo talaga na maggalit, kimkimin ang galit, mas pinipili mo talaga na huwag patawarin. Then habang tumatagal, tumitigas ang puso mo. Kasi ang nangyayari dyan, bawat offense, ang effect niya, pwedeng mas maging matigas ka. Okay? Ibig sabihin, na-open ka, hindi mo pinatawad, nakakatigas yun ng puso. Na-open ka na naman, nasaktan ka na naman, hanggang sa magkapatong-patong na bandang huli, yung puso natin tumigas na ng tumigas. Maliwanag? Kaya nga napakahalaga daw maging forgiving. Next is of course, a tender heart is compassionate. Pakisabi na malakas, compassionate. Ibig sabihin, marunong maawa, marunong mag-sympathize, marunong mag-empathize sa ibang tao. Alam niyo, sabi ni Lord, to the merciful, I will be merciful. Pakisabi po, to the merciful, the Lord will be merciful. Pag tayo raw po compassionate, pag may nagkakamaling ibang tao, inuunawa natin kaysa magalit tayo na mas nangingibabaw ang ating habag sa ibang tao, nangingibabaw yung ating pangunawa. Sabi ng Bible, si Lord din po magiging compassionate sa atin. Be compassionate, kapatid. Be compassionate with your family. Be compassionate with your children. Be compassionate with your parents. May compassion pa ba? No? Sa inyong trato sa isa't isa sa bahay. Diba? O basta may mali, kasalanan. Totoo yun. No? Pero, pag ba hinahandle natin yung mga mali, yung mga kasalanan, mayroon pa bang compassion? O wala, nagko-correct na tayo, gusto lang natin ituwid ng wala ng pag-ibig at wala ng compassion. Nagdidisiplina ba ng mayroong compassion? Di ba? Inaayos nyo ba yung mga problema ng mayroong compassion? Importante yung compassion. Nangyayari yan sa taong mayroong tender heart. Amen? Sa ibang tao, hindi lang sa family, mayroon ba tayong compassion? Na pag ba nakikita natin yung kalagayan ng ibang tao, nakakaramdam pa ba tayo ng compassion? At
katulong tayo. Kasi kung wala tayong compassion, kahit may maitutulong tayo, hindi natin gagawin. Di ba? Actually, sa lahat ng pagkakataon, importante ang compassion. Amen? Sa lahat ng ginagawa mo, no? Nagtatrabaho ka, sa lahat, importante, mayroon kang tender heart. Amen? Okay, pakisabi ng malakas, tender heart. Number 3, last. A guarded heart is a true heart. Pakisabi, true heart. Yung tranquil heart is in relation to yourself. Yung tender heart is in relation to others. Yung true heart is in relation to God. Bakit? Tingnan nyo itong verse na to Hebrews 10 verse 22. Hebrews 10 verse 22. Ang sabi ng Panginoon dito, let us draw near with a true heart. Pakisabi ng malakas, true heart. In full assurance of faith. Sabayan niyo akong magbasa. With our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Lumapit tayo sa Panginoong Diyos na malinis ang ating mga kalooban. Sabi niya, pero hindi lang basta malinis ang ating kalooban, lumapit tayo na totoo ang ating kalooban. Totoo ang ating mga puso. Importante sa Panginoon ang pagkakaroon natin ng true heart. Yung puso natin na lumalapit sa Kanya ay totoong-totoo na para sa Kanya. Yung puso natin ay sincere sa Kanya. Ang puso natin seryoso sa Kanya. Nagkikinig tayo ngayon halimbawa ng salita ng Panginoon. Di ba nga nung nakaraan, in-emphasize ko na we take the Word of God seriously. Kasi kung kinikilala natin na salita ito ng Panginoon, of course, pinapaliwanag ng tao, pero ito ay salita ng Panginoon, dapat po sineseryoso natin. Kasi tama ang ating puso, totoo ang ating puso para sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So, ang true heart sa harapan ng Panginoon ay mayroon pong sincerity. No? Ang true heart sa harapan ng Panginoon ay mayroon pong seriousness, no? At ang true heart po, talaga pong kapag po ikaw lumalapit sa Panginoon, alam mong siya talaga yung sadya mo. Like halimbawa, ito sa oras na to, nagtitipon tayo. Bakit tayo andito ngayon? Tingnan nyo ngayon katabi nyo, pakitanong, bakit ka andito ngayon? Para makipagkwentuhan sa katabi mo? No? Para mag-social media? Tingnan nyo nga, baka mayroon pang nag-Facebook dyan. No? Bakit nga tayo andito ngayon? Magpaantok, pastor, kasi wala akong magawa sa bahay. No? Mas masarap matulog dito sa church, malamig. Ganon? Hindi nga po, bakit tayo andito ngayon? Andito tayo ngayon para kay Lord. Tama? Ano ang hanap ng Panginoon? True worshipers. Come on, ano ang hanap ni Lord? True worshipers. John chapter 4. Ano ang kanyang sabi? The Lord is looking for what? True worshipers. Sabi po, but the hour is coming and is now here when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Ano ang hinahanap ng Panginoon? Yung sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. Na ang tawag niya ay true worshipers. Pakisabi po ng malakas, true worship. So, andito tayo, what do we give God? True worship. Actually, kahit sa inyong mga bahay, pag ikaw nagpipray, dapat true worship ang binibigay natin sa Panginoon. Hindi yung makapagbasa lang, hindi makapag-pray lang. True worship. Pag andito tayo ngayon, hindi makaupo lang, no? Hindi makakanta lang. Binibigay natin dapat sa Panginoon ay true worship. Amen? Okay, andito ako ngayon. Bakit? Para mag-worship, right? Hindi para... kasi kantahan, so kanta rin ako. No? Sabi ng worship leader, taas ko kamay ko, di taas ko kamay ko. No? Sabi ni pastor, tignan katabi, hindi ko tinignan. No? Bakit nga ba tayo andito? We are here for the Lord. Pakisabi ng malakas, for the Lord. Ang Panginoon, ang sadya natin lagi sa church. Hindi anuman, hindi sino man. Amen? Hello, amen ba? Andito ka para sa Diyos, hindi para sa tao, para kay Christ, hindi para kay Crush, para kay Lord, hindi para kay Lodi. Amen? Dito po tayo para sa Panginoon. Siya po ang sadya natin dito. No? At alam niyo po, of course, praise God. No? We give God the glory.
talaga pong sa biyaya po ng Panginoon, ang church po natin ay masasabing magandang church na rin. Amen? At magaganda yung mga tao sa church. Amen? Sabay tingin sa katabi, sabihin mo, ako yon, ako yon. No? Hindi nga po, no? Praise God kasi maganda po tayo, yung pong mga gathering natin, of course, binibigay din naman po ng mga ministers natin dito, yung kanilang best. Of course, dapat binibigay natin sa Lord lagi yung excellence. Right? Right? Pero kahit ano pa ho yan, kahit pa ho, ano pang mayroon po tayo, dapat malinaw po sa atin na kaya andito po tayo dahil sa Panginoon. Hindi po dahil sa kung sino man o kung sa ano pa man. Ang sadya po natin dito ay si Lord. Amen po. Maliwanag ba mga kapatid? Hindi yung, ang sarap mag-worship kasi ang galing ng worship leader, ang galing ng worship team. No? Yeah, totoo, nakakatulong yun, ginagamit yun ng Panginoon kasi nga nagbibigay si Lord ng anointing. Pero paano kung hindi mo type yung worship leader? Ay, hindi ko type, no? Hindi ako nagkakanta ngayon, mas kumanta ako last Sunday. Di ba? So hindi, ano bang sadya mo? Di ba si Lord? Kung si Lord na sadya mo, kahit ano pa yan, kahit anong kanta, basta para sa Panginoon kakantahin mo. Kahit sino pa yung tumutugtog dyan, magwo-worship ka sa Panginoon kasi para kay Lord dyan. Amen? Amen? Pag umatin ka sa church, kahit sino pa ang mag-preach dyan, makikinig ka kasi salita ng Panginoon yan. Amen? Hindi yung kung sino ang mag-i-speak. Tama? Hello, maliwanag ba? Hindi speaker ang sadya mo, kundi salita ng Diyos. It's okay to appreciate the messenger, but be sure that you are here because of God's message. No, na kahit sino pa yung messenger dyan, importante mayroong message si Lord at yun yung pakikinggan ko. Maliwanag po? Kasi nga gusto ng Panginoon ng true worshipers. Yung iba ay kasi absent si ganito, kaya absent na rin ako. Di ba? Teka muna, so yung kapwa mo attender ang pinag-uusapan, hindi po, ang sadya natin lagi ay ang Panginoon. Amen? Dati po, itong church natin ay mayroong, kasi 68 years old na ang church natin, ha, mga kapatid, ha? No, matanda na yung church natin. So 68 na. Dati, hindi ko na rin inabot, no, nung mga panahon na yon, ang church natin actually mayroong sikat na pastor, no. Hindi ko na inabot, sabi ko ang mga umabot diyan yung mga medyo mas matagal na rito sa GTC, no. Sila ang tanungin niyo, sina Becky, si Ate Ann, yan mga nauna pa kasi silang na born again kaysa kay Apostol Pablo, no. So ngayon, no, mga matagal na rito sa, yan si Kuya JQ, yan si JQ, yan, mga siguro sa tanongin nyo. Saka si Sarah, saan ba si Sarah? hindi naman, hindi pa sila pinapanganak noon. No? Pero, yun nga, no, dati mayroong sikat na pastor dito sa church. Ang pangalan niya, Mike Lacanilaw. No? Si Mike Lacanilaw ay, bago si Mike Enriquez, bago ang saksi, GMA Balita muna. Si Mike Lacanilaw, siya yung andon, no? So, siya yung parang pinalitan ni Mike Enriquez. Okay, so taga GMA siya, newscaster, alam niyo bang nagpastor yon dito sa GTC? No, pero nung nagpastor siya rito, ay sikat na siya pero hindi pa sa TV, sa radio. At nung panahon na nagpapastor siya rito, marami rin daw umaaten, na pupuno yung church, may nakatayo, ganyan, no? So marami. Kaso dumating yung time na nagpunta siya ng US. Nung nagpunta raw siya ng US, yung mga tao na umaaten dahil nga sa siya ang inaatinan, nagkawalaan, no? Dahil dumarating sila, kasi nga dyan si Pastor Mike Lacanilaw, kilala sa radio, ganyan. So pumupunta yung mga tao, pero nung nasa US siya, hindi na umaatin yung mga tao. At ikinalungkot yun siyempre ni Pastor Mike Lacanilaw na natural lang kasi nga ang pastor na tama ang puso sa Panginoon, natural po na ang hinahangad natin ay ang ilapit ang mga tao sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Amen? Mga kapatid, kaya nga, let us be true worshipers. Andito po tayo, ang sadya natin lagi rito at ang itinataas po natin dito ay ang Panginoon. Amen? Tingnan nyo ngayon katabi nyo, tingnan mo kahit wala ka, mag-church ako, hindi ikaw ang sadya ko. Bakit? Dala mo ba si Lord? Of course, dala natin lahat si Lord. Amen? Dala-dala natin si Lord. Pero pag wala ka ba rito, wala si Lord. No? Hindi. Andito pa rin si Lord. Amen? True heart. Pakisabi ng malakas, true heart.
Kaya make sure po, pag nag-church tayo, dala-dala natin ang true heart. Andito ka, andyan ang puso mo. Amen? Sa worship, andyan ang puso mo. Sa pakikinig, dapat andyan ang puso. Yung iba nag-isip, sabi nila, sige pastor, next Sunday, puso ko na lang ipapadala ko. Hindi nasasama katawan ko. No? Hindi, kaya nga sabi ko, hindi lang ikaw, hindi lang puro katawan, dapat andito ang puso. Kasi nga po, gusto ng Panginoon ng true heart. Pakisabi ng malakas, true heart. Okay, tingnan nyo pa ito. Matthew 5 verse 8. Matthew 5 verse 8, pakibasa ng malakas. Ang true heart ay pure. No? Isang katangian ng true heart, malinis ang kanyang puso. Ano sabi dito? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ano raw? Pag pure yung puso, pag malinis yung ating puso, makikita natin ang Panginoon. Natural yan na characteristic. No? Hindi ka lang true worshiper, hindi ka lang sincere sa Panginoon. You have a pure heart. Pag sinabing pure heart, sabi niya, they shall see God. Well, anong ibig sabihin nun? Una ay, kasi nga nilinis na tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo, balang araw, makikita natin talaga ang Panginoon. Sama-sama. Amen? Amen? Pero, ano naman ang pwede bang i-apply yan kahit sa buhay natin? Well, malamang pwedeng yun din ang isa pang ibig sabihin ng Panginoon habang nabubuhay ka pa sa lupa. Ay, paano I will see God? Well, kapag tayo malinis yung puso natin, tama ang motibo mo, yung puso mo, tinatanggalan mo ng yabang, ng pride, tinatanggalan mo ng mga karumihan, ng kahalayan, ng lust, tinatanggalan mo ng greed, at ng kung ano-ano pang mga hindi tama. Alam nyo po, mas nabubukas ang ating mga spiritual na mata at nakikita natin si Lord. Kasi halimbawa, kahit naman sa church, di ba? Punta mo sa church, malinis ang puso mo, maayos ang puso mo, mas na-experience mo ang Panginoon. Kasi di ba? Pero pupunta ka sa church, puno ka ng galit. Pupunta ka sa church, iniisip mo pa rin problema. Iniisip mo pa rin kung ano-ano. Then, ang nangyari, hindi mo gaanong nararanasan ang Panginoon. Di ba? Kasi nga hindi ayos yung puso. Punta ka. Kasi nga kung ano yung hanap mo, yun ang makikita mo. Gano'n naman eh. Punta ka sa church, punta ka sa cell group, maghanap ka ng kamalian, may makikita kang kamalian. Maghanap ka ng diferensya, makikita ka lagi ng diferensya. Pero, kung maganda ang puso mo, mas makakita mo rin yung magagandang mga bagay na gawa ng Panginoon. Amen? So, kung pure daw ang ating puso, mas nakikita natin si Lord kumikilos sa buhay natin. Hindi lang sa church, kumikilos si Lord sa pamilya mo, nakikita mo yung kamay ng Panginoon na mayroong ginagawa sa kabuhayan mo, sa relationships mo. Bakit? Kasi nga you have a pure heart. Pakisabi po, pure heart. Kaya nga po, importante raw yan sa harapan ng Panginoon. At napakahalaga po ang pagkakaroon ng repentant heart din. Pakisabi po, repentant heart. Importante kay Lord, repentant heart. Ang true heart ay repentant. Pakisabi po, repentant. Pag sinabing repentant, inaamin niya, kinikilala niya ang kanyang kasalanan, itinutuwid niya ang kanyang buhay. Tinatalikuran niya ang kanyang kasalanan. Alam niyo ba, paglapit natin sa Panginoon, ay ang tinitignan niya ulit sa atin, puso natin. Kahit pa ano ang naging background natin, kahit ano pa ang naging kasalanan natin, kahit ano pa ang naging kamalian natin, ang importante, paglapit mo sa Panginoon, mayroon kang repentant heart. Sabi ng Panginoon, mayroong 2 tao na nasa templo at yung isa publikano, yung isa pariseyo, kaya publikano, salitang public, ibig sabihin siya po ay tax collector na itinuturing nilang corrupt, masasamang tao nung unang panahon. Yung pariseyo, of course, religious, na tingin ng mga tao, napaka-ayos, napaka-bubuti. No, pero habang sila raw ay nasa templo, yung pariseyo, nagpipray at nakatingala, nakatayo, kumpiyansa sa sarili, nakaharap sa Diyos. At ang prayer niya, sabi niya, Panginoong Diyos, maraming salamat na hindi ako kasing sama nung taong yun. No? Ganon daw yung kanyang prayer. Tapos sabi ng Panginoong Hesus doon sa kanyang kwento, yun namang mama na publikano, yung tao na masama, nakaluhod sa harapan ng Panginoon at binabayo yung kanyang dibdib at umiiyak, hindi makatingin sa langit. Yukong-yuko siya, sabi niya, Panginoon, di ako karapat-dapat. Makasalanan ako. Tapos sabi ng Panginoon, alam nyo, nung lumabas yung dalawa, yung publikano,
yung taong itinuturing nilang masama, yon ang nakatanggap ng pagpapatawad at ng pagkatanggap ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit? Anong meron siya? True heart. Meron siyang repentant heart. Meron siyang repentant heart. Amen? Yan, may mga pagkakamali tayo, pero importante po tayo po ay nagre-repent. At kapatid naman, pag totoong repentant ka naman, siyempre, tutulungan mo na rin ang sarili mo para wag nang maulit-ulit. Di ba? At tayo itutuwid natin ang ating mga buhay. So, yun po ang true heart. Pakisabi ng malakas, true heart. So, tatlong bagay, mga kapatid, na if your heart is guarded, ito po yung karaniwan na resulta, you will have a tranquil heart. I love that. No, mahalaga, meron tayo talaga payapang puso. Gusto nyo ba yon? Na mayroon kang tender heart. Pagdating sa kapwa mo, malambot ang puso mo. No? Pagdating sa Lord, you have a true heart. Tumayo na po tayong lahat at basahin natin ang ating last verse. Ephesians 3:17. Ephesians 3, verse 17. Sabayan niyo po ako magbasa. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Hanggang doon lang tayo. Ano raw? Christ may dwell in your hearts through faith. Ano raw ang gusto ng Panginoon? Na si Jesus nawa, si Kristo nawa ay manahan sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang ibig sabihin nun? Di ba tinanggap ko na si Lord? No? Opo, nung tinanggap natin si Lord, nananahan na siya sa atin. Nakatira na siya sa atin. Pero, ang ibig kasing sabihin ng heart dyan uli ay hindi yung tumitibok-tibok dyan, kundi yung sentro ng ating buhay. Sabi nga nila, yung control center, kumbaga sa kotse, ito yung driver's seat, kumbaga sa computer, ito yung CPU. No, ito yung pinaka-sentro ng buhay natin. At mahalaga raw na si Jesus ang nananahan doon sa pinaka-sentro ng pagkatao natin. Doon sa puso natin mismo. Ang Panginoon, nung tinanggap natin siya, of course, andyan siya. Kasama na natin siya. Nananampalataya tayo sa Kanya, nasa buhay na natin si Lord. Kasi nga tinanggap na natin siya sa buhay natin eh. Pero, pwedeng hindi pa rin talaga siya ang pinakasentro ng buhay natin. Tama? Andiyan siya, pero wala siya sa tamang lugar. At yun ang nangyayari sa marami. Ngayon, pinag-uusapan nga natin, guard your heart. Alam mo, sa totoo lang, mahirap mag-guard ng puso kung hindi si Jesus ang sentro ng puso mo. Yun ang katotohanan ng buhay. Babantayan ko ang puso ko laban sa galit. Di ba? Babantayan ang puso ko laban sa lungkot. Babantayan ko ang puso ko laban sa backsliding, laban sa kung ano-ano pa. Di ba? Yeah, maganda yung desire na yan, pero mangyayari lang yan pagkatulong mo talaga si Lord. Ang best na paggugwardya ng mga puso natin ay sa pamagitan ng paghahari ni Jesus sa buhay natin. Sa pamagitan ng presensya ni Lord sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, itong verse na to, sabi niya, Christ may dwell in your hearts through faith. So what do we need to do? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ikaw na po ang maging sentro ng buhay ko. Jesus, be the center of my life. Sa mga bisita ngayon, yung mga first-timer po, meron lang ko ipapakitang verse sa inyo. Sabi ng Revelation 3 verse 20. Sabi ng Panginoong Jesus ay, narito, nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanya. At sasaluhan ko siya. Sabi ko po kanina na ang Panginoong Jesus, dapat siya yung nakaupo sa sentro ng buhay natin. Siya yung driver ng ating mga puso at siya ang may hawak ng kabuuan ng ating mga damdamin, ng ating isipan. Importante po yan. Pero saan ito mag-uumpisa? Saan ito mag-uumpisa? Hindi uupo si Lord sa pinakapuso at titira sa pinakatrono ng buhay natin kung hindi mo muna siya tinanggap.
So ang pinakaumpisa, siguraduhin mo na nasa buhay mo na talaga siya. Tinanggap mo na ba talaga si Lord sa buhay mo, sa puso mo? Ngayon, kung gagawin mo yon, saka mo pa lang talaga lubos na mababantayan ang puso mo. Bakit? Kasi nga nasa iyo na si Jesus. Bago mo siya maging sentro ng buhay mo, siguraduhin mo munang nasa buhay mo siya. Kaya yung muko tayong lahat at pumikit. Kung kayo ay bisita, kung kayo ay first-timer, kinakatok ka raw ng Panginoon. Of course, di ka niya pinipilit, kaya ka nga niya kinakatok. Hindi rin kita pinipilit, kaya ko nga pinapaliwanag to sa'yo. Pero desisyon mo yan. Pero kung sa oras na to gusto mo magdesisyon at sabihin sa Panginoong Jesus, Lord, tinatanggap kita, pinagbubuksan kita ng puso ko. Kung gusto mong gawin ito, hingan lang kita, pakipatong nga yung kamay mo sa tapat ng puso mo. Pakipatong lang yung kamay sa tapat ng puso. At galing sa puso, sambitin mo itong prayer na to. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoon, pakipatong lang po yung kamay nyo sa tapat ng puso nyo. At sabihin nyo itong prayer na to, uli, hindi salita lang ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya, buong pusong paglapit sa Kanya. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus at muling nabuhay. Panginoon, kinikilala kita na Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na to, tinatanggap kita. At isinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Patawarin mo ako, Panginoon. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Lord Jesus, pagharian mo ang buhay ko. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon, lahat na po tayo. Patong natin ang mga kamay natin sa puso natin. At sabihin natin ito, Panginoong Jesus, be the center of my life. Panginoong Jesus, pagharian mo ako. Ikaw po ang magbantay at mag-ingat lagi ng puso ko. Salamat po, Panginoon. Pwede na nating ibaba ang ating mga kamay. At ngayon nga po, Panginoon, suguin nyo kami mula rito, nataglay namin ang basbas nyo sa buhay namin at sa mga pamilya po namin, Panginoon. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama sa araw-araw ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.